At ayan na nga mga kaibigan, magandang araw po uli sa inyo. Mabalik ulit tayo dito sa impeachment. Wala na tayong paligoy-ligoy. Balik na tayo sa impeachment. Hindi natin natapos kanina. Ituloy natin. Itong kasunod dito is itong pakinggan natin ang sasabihin ng panibagong presiding officer na si Chis Escudero. Ayan. Go tayo. The presiding officer would like to make a statement. Sa mga ginagalang kong kapwa Senator Judge, sa ating mga minamahal na kababayan, sa mga partido sa kaso na kabinbin ngayon sa Senado, isa pong maganda at pinagpalang hapon sa ating lahat. Sa araw na ito, muling gagampanan ng Senado ang isa sa mga pinakasagradong tungkuling iniatas ng saligang batas. Ang pag-upo natin bilang isang impeachment court para litisin at husgahan ang pangalawang Pangulo. Kinikilala ng ating saligang batas na may mga opisyal na may hawak ng kapangyarihan at pananagutan na napakabigat. Para sa kanila lamang itinakda ang impeachment bilang tanging paraan para sila ay panagutin. Article 11, Section 2 of the Constitution enumerates these officials: the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman. They are not ordinary public officers. According to the late former Senate President Juan Ponce Enrile, they hold, quote, the highest and most sensitive offices of government. They may be removed from office only upon conviction for offenses of the highest constitutional gravity: culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of the public trust. Impeachment is a means to preserve constitutional government through the removal and disqualification, if so warranted, of an unfit official from a position of public trust. 5 opisyal pa lamang ang na-impeach ng Kamara de Representantes sa ating kasaysayan sa ilalim ng 1987 Constitution. Una, si dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001 na ang paglilitis ay naungusan ng mga pangyayaring humantong sa EDSA 2. Ikalawa, si Ombudsman Mercy Gutierrez noong 2011 na nagbitiw bago pa man mabuksan ang kanyang paglilitis ng Senado. Ikatlo, si Chief Justice Renato Corona noong 2011 din na nilitis na patunayang nagkasala at inalis sa tungkulin ng impeachment court bilang punong mahistrado. Ika-apat, Sino ba tong sinabi niya, Sino ba tong sinabi ni Senator Chis na huling na-impeach? Si pangalan nito si Renato Corona. Ayun, si Renato Corona. Ito si Renato Corona na-impeach nga siya, nahatulang guilty diyan sa Senado. Pero alam naman natin na after nung mga nangyari, after nung impeachment, nga may mga umamin na mga senador na yun nga nagkabayaran para lang ma-impeach si Corona. Wala naman talagang matinding kaso doon kay Corona. Yan nga talaga. Isang issue doon, sabi nila nagkabayaran para matanggal sa pwesto si Corona, na-impeach si Corona. Ayun nga nangyari. At the end of the day, yung majority pa rin ang mananalo. Kasi naman to ang impeachment is political naman to eh. Kahit matanggal ka dito, wala kang kaso. Si Corona natanggal sa pwesto, na-impeach siya. Nahatulang guilty sa Senado, pero doon sa korte, absuelto. So ito mga nangyayari. Okay, tuloy tayo. si dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong 2017, bagamat nagbitiw siya sa pwesto. Dapat ang isunod dito si Boying na. Ito ang inaantay natin, si Boying. Si Boying, kailangan din i-impeach to si Boying. Isa ding salot sa lipunan to. May panahon din yan, matatanggal din sa pwesto yan, may impeach din yan. Bago pa man mapadala ang articles of impeachment sa Senado. At ikalima, si Vice President Sara Duterte noong 2025. Subalit ang nasabing articles of impeachment ay idineklara ng Korte Supremang null and void ab initio kung kaya't ito ay inarchive ng Senado.
Siya ay muling na-impeach sa kasalukuyang taon at ngayon nahaharap sa paglilitis na ito. Ipinakikita lamang na maikling talaan nito na ang impeachment ay hindi isang pangkaraniwang kaganapan. Turing nga ng Korte Suprema, quote, "It is the most difficult and cumbersome mode of removing a public officer from office." Subalit, ang paglilitis na ito ay hindi lamang hindi pangkaraniwan. Ito ay tunay na bukod tangi. Bakit? Una, si Vice Presidente Sara Duterte ang kauna-unahang opisyal na 2 beses na na-impeach ng mababang kapulungan. Pangalawa, siya ang Yan talaga. Kasi nung unang impeachment, talagang pinilit para lang ma-impeach. Ayun nga, nag-decide ng Supreme Court na labag na yung ginawa ng mga kongresista na ma-impeach si VP Sara. Ay, ang ginawa, shortcut na naman. Ayun, binalik. Ayun, tuloy tayo. kauna-unahang Vice Presidente na haharap sa paglilitis ng isang impeachment court at pangalawang opisyal lamang na halal ng sambayanan na sasailalim sa prosesong ito. Pangatlo, siya ay hinahalal ng may pinakamalaking mandatong pinagkaloob ng sambayanang Pilipino sa sinumang kandidato sa ating kasaysayan. Mahigit 32 milyon o 61% ng kabuuang boto Yun ang masakit. Pinipilit yung impeach yung isang politiko na binoto ng tao. Unang-una, siya ang may pinakamaraming boto sa kasaysayan sa lahat ng mga politiko. Maging presidente man yan, maging vice president man yan, maging senator man yan, siya ang may pinakamaraming boto at ginusto ng mga Pilipino na mamuno sa ating bansa. Tapos anong ginagawa ng mga to? Ayaw nila maging presidente, kaya ganyan, impeach. Ay nako. para sa ikalawang Pangulo. Pang-apat, ang articles of impeachment laban sa kanya ay inendorso ng 277 na miyembro na kumakatawan sa ating mga mamamayan mula sa iba't ibang distrito at sektor at ng ating bansa. Nakatumbas ay mahigit 80% ng kabuuan ng Kamara de Representantes. Terminating an elected mandate before the end of its term is among the most drastic acts our constitutional democracy can undertake. This is why the trial must be guided with prudence, tempered by caution, and marked with unquestionable impartiality. We must avoid even the appearance of impropriety and observe the cold neutrality of an impartial judge at all times. May I therefore caution my fellow senator judges, the prosecutors, the respondent and their respective counsels and witnesses to refrain from making any comments and disclosures to the public pertaining to the merits of this trial as mandated by the impeachment rules itself. Let us heed the words of the Supreme Court that said, "Impeachment is not a chance to settle political scores. It is not a stage for political theater or personal attacks. Because when the focus shifts to the person rather than the alleged wrong..." Ayun na nga ang ginagawa nila, political prosecution. Kasi alam nila, once na maging presidente ito si VP Sara, lahat ng may mga kasalanan dyan sa flood control, masisibak lahat yan, sigurado yan, 100%. Kaya pinipigilan nila maging presidente. Ayun lang naman ang kinakatakot nila eh. wrongdoing, the process loses its integrity. As presiding officer, I shall do my part to uphold the fairness and integrity of this process and shall see it through to its proper conclusion. At this point, I would like to thank my colleagues for their trust and confidence. I did not seek nor did I ask for this responsibility, but neither will I shirk from fulfilling this duty without fear or favor. This now brings me to the threshold questions that will guide the conduct of this trial and the rulings of the chair. First, what is the number of votes needed to convict the respondent? Second, what is the quantum of proof required to sustain a judgment of conviction or acquittal in these proceedings? Third, how... Ayan na, masasagot na. Masasagot na ang mga pinagtatalunan kung ilan ba talaga dapat ang
kailangan para ma-convict si VP Sara. Pero alam naman natin lahat na 16 talaga ang kailangan. Ang problema nga lang ito, may mga senador, may mga politiko, may mga ano ba 'to, yung mga dean, mga college school deans, mga lawyers, sinasabi na kung ilan na lang yung natitirang senador na nandiyan naka-attend, yun na lang ang bibilangin, dun kukunin ang percentage papaano ma-convict si Vice President, which is ang ginagawa nila, ayun na naman, binabaluktot na naman ng batas. Kahit malinaw na nandun sa constitution natin kung ilan talaga ang kailangan para ma-convict si VP Sara, ginagawan talaga ng paraan. Okay, tuloy tayo. Strictly or liberally will this court apply the rules in resolving questions of procedure and evidence? On the first issue, the Constitution provides that no. Wala. Third, how strictly or liberally will this court apply the rules in resolving questions of procedure and evidence? On the first issue, the Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. Ayun no, ang linaw-linaw, 16 ang kailangan para ma-convict si VP Sara. Ang dami-dami nagtatalinuhan na mga nandiyan, sabagay, mga yan is hindi naman talaga natin masisisi kasi may kanya-kanya mga pinapanigan yan. Kung nasaan yung ano mo, kung nasaan yung panig mo, di doon ka. Kaso nga itong iba, kahit mali na yung ginagawa ng pinapanigan nila, yun, isusuportahan na lang, baluktutin na lang yung batas. Kaya dito nagkakalabo-labo This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the 2/3 vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as Vice President. Therefore, there were only 23 senators. The court held the charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned. Ayun no, nakalagay unquestionable. Wala nang tanong-tanong. Napakalinaw. In Section 21 of Article 7. It behooves therefore all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her. This is the prevailing law today, and whether we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. And should the Supreme Court, who possesses the sole authority to interpret the Constitution by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question other than what the chair has stated, this court and this representation shall faithfully abide by that ruling of the Supreme Court. On the question of quantum of proof, given that impeachment is a sui generis constitutional proceedings, the standards of proof that govern administrative, civil, and criminal proceedings do not apply. However, this does not mean that senator judges shall rely solely on their conscience in deciding this case. No less than the Supreme Court also said that, quote, decisions regarding whether to acquit or convict must be based upon clear charges supported by sufficiently clear and convincing evidence. Furthermore, let me be clear,
that the burden of proof in these proceedings rests upon the prosecution. It does not and will not shift. The respondent is afforded the presumption of innocence and has no obligation. Yan. Kasi ang kailangan talaga magpapatunay na may kasalanan si VP Sara, sila Luistro. Nandun talaga, sila talaga may kumbaga nasa kanila ang pressure. Wala dun sa wala dun kina VP Sara. Kasi sila ang sila ang nagsampa ng kaso, sila ang nagsasabing may ninakaw si VP Sara, sila may sinasabing binantaan ni VP Sara sila Marcos, presidente. Kaya sa kanilang yung pressure na kailangan nila mapatunayan na tama yung mga isinampa nila o yung mga binibintang nila. To disprove the charges against her. Finally, we turn to the application of the rules of court in these proceedings. Rule 1, Section 6 of the Rules of Courts provide that the rules shall be liberally construed in order to promote their objective of securing a just, speedy, and inexpensive disposition of every action and proceeding. We are also guided by the Supreme Court's Bench Book for Trial Judges, which reflects a long-standing principle of adjudication. In case of honest doubt about the admissibility of evidence, it is a better policy to rule in favor of admission and let the senator judges decide whether to give it little or no weight when deciding upon the case in the final outcome. But let me be clear. A liberal construction of the rules is not a license to ambush the opposing party, bypass due process, or introduce unverified evidence that would prejudice the fair and orderly conduct of this trial. Accordingly, consistent with the demands of due process, fair play, and the orderly administration of justice, the chair will construe the rules liberally so that, number one, the prosecutors may be able to adequately present their case, that the respondent may be able to rigorously test it. Number three, that the senator judges may be able to weigh the evidence for themselves. And fourth, so that the Filipino people may hear the whole and impartial truth regarding the allegations against the Vice President. Let us remember what our oath requires us, to do impartial justice according to the Constitution and the laws. Hindi po tayo nandito upang itaguyod ang anumang pampolitikal na adyenda. Hindi tayo narito upang paglingkuran ang kagustuhan ng alinmang panig. Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, mapairal ang hustisyang walang kinikilingan. Ang tungkulin natin bilang mga hukom ay hindi maaaring talikuran. Sa gitna nito, batid ko ang mga problemang kinakaharap ng ating bayan na patuloy natin dapat pa ring pagtuunan ng buong pansin at hanapan ng solusyon. Tayo ay mga senador bago tayo umupo bilang mga hukom at mananatili tayong mga senador na patuloy na magsusumikap na tugunan ang mga pangailangan ng ating mga kababayan bilang Senado at hindi mababago ito. Kaya't aking hiling at dalangin na huwag sana malunod ang diwa ng pagkakaisang nagbigis sa atin, gaano mang katindi ang mga debate at pagtatalo sa hukumang ito. Dahil anuman ang magiging kalabasan ng paglilitis na ito, laging kinakailangan ang Senadong nagkakaisa. Dalangin ko po na sana pagkalubad tayo ng katatagan, karunungan, pagpapakumbaba at pag-unawa upang magampanan nating lahat ang ating tungkulin bilang mga hukom. Pagpalain na po lahat sana tayo ng poong may kapal. Maraming salamat at magandang hapon po. Actually, itong si Senator Chis, magaling siya magaling siya mag-preside magaling siya magsalita, malawak yung kanyang wisdom. Mahusay. Ayun nga lang kasi, ang inaano naman nila Senator Cayetano kasi, pinaglalaban nila. Although, sabi ko nga, mahusay siya. Karapat-dapat din talaga siya. Hindi nga lang yan yung nasa konstitusyon. Kaya naman siya kinukontra nila, nila Senator Cayetano, yung magkapatid. Tapos sila Robin Padilla. Yun na yung ayaw nila kasi yun nga, ang nangyayari, nalalabag yung konstitusyon. Siyempre, bilang mga mambabatas, kayong gumagawa ng batas, at the end of the day,
kasamaang palad, yung iba sa kanila, ayan, nandiyan sa majority, sila mismo yung lumalabag doon sa mga ginawa nilang batas, ginagawang mga rules. So ito yung tinututulan ni nila Senator Alan Peter Cayetano. So, but again, for me, si Senator Chis, magaling to. Magaling siya, matalino. Ayun nga lang, na-budget lang siya para sa akin, na-budget lang siya kasi yun, lumipat sa kabila, pag mga ganun kasi minsan walang prinsipyo. But again, kudos sa kanya. No? So ayan mga kababayan, diyan na po natin tapusin ang videong ito. Ang dito is at least nalaman natin galing mismo doon sa presiding officer na si Chis Escudero na at least binanggit niya na 24 ang senator at saka 16 ang kailangan para ma-convict si VP Sara. At ayan mga kaibigan, gaya ng dati ko sinasabi, kung parehas tayo ng paniniwala, parehas tayo ng prinsipyo, parehas tayo ng ipinaglalaban, bantayan ng ating bayan, like and subscribe. Marami pa tayong mga ganitong video na gagawin. Hanggang sa susunod. Maraming salamat.